under any form, under any substance. In other words, hindi talaga pwede. Pero nung ginawa ng Senado at Kamara ng Representante natin, nagpas sila ng resolusyon. At ang ginamit pa nilang dahilan ay dahil ginagawa na raw ng Commission on Audit, ay yun na ang gawin na rule and regulation sa legislative branch. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Sir Ado. Tulad ng nakararami mga kababayan, excited din si Sir Ado, no? Dito kay Congressman Marcolita na maipanalo ito sa taong 2025 sa pagkasenado. Na ngayon mga kababayan nag-iingay, gumagawa ng diferensya o tactics itong Senate slate ni Marcos upang mabigyang pansin ng sambayan ng Pilipino. Pero wika nga ni Sir Ado mag-focus na sa slate ng mga Duterte at hindi dito sa bangag, dahil dinadivert nila ang usapin upang sila ang maging highlight o topic ng mga bayarang media. Kaya ganun na lamang ang ka-effort nila na gumawa ng kwento o sabi-sabi di umano sa harap ng kamera. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, alam naman natin talagang mananalo karamihan ang Senate slate ni Tatay Digo. Ngunit nakakabahala lang talaga na baka magican na naman ng mga kalabang kampo ang resulta. Naku naman po, na kung kayo po ang tatanungin papayag po ba kayo ganoon? Na ayaw nila magkaroon ng double checking pagdating sa eleksyon itong sinatambalos? Grabe naman yan. Ano bang tinatago kung ganoon? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Alam po ninyo, noong panahon ng aking kabataan, post-audit po ang COA, Nakakaroon nga ng delay. Ngayon, nilagyan naman nila ngayon ng bagong sistema, pre-audit naman, lalo na't bago na ang ating konstitusyon under the 1987 Constitution. Noon napapabagal ang approval ng mga projects dahil ang expenditure ay talagang binubusisi. Pero nami-minimize naman ang corruption. Dito sa post-audit ay medyo lumuwag ang corruption dahil after the fact pa ninyo hahabulin ang account. At may pangatlohong stage na ngayon. Ngayon dahil nga dito sa isang kandidato, dito si Pampilo Lacson, ang nag-sponsor ng joint resolution na nag-aalaw ng liquidation by certification. Sa madalit sabi mga kabansa, without enacting a law, a resolution is not a law. A resolution is not a law, even if it's joint Senate and House. That is a very clear distinction mga kabansa. And not even by law can you do it because it is in violation of the very creation of the Commission of COA under the 1987 Constitution. Kung saan sinasabi, na walang exemption sa COA audit, and by audit we mean standard accounting procedures. Correct. Pero anong nangyayari ngayon mga kababayan? Ayan, sinatambalos. Puro labas pondo sila at walang audit kung saan napupunta ang mga ito. Na ito bang mga pinamumudbud niya na ayuda galing sa bulsa niya o galing sa nakaw? Naku naman po. Mga kabansa, dahil wala namang batas na nagsasabi otherwise. So we have to look at the common sense and practical definition of terms here. And the adjective that the Constitution used para hindi nga mangyari ito ay
it cannot be allowed, quote, under any guise, G-U-I-S-E, under any form, under any substance. In other words, hindi talaga pwede. Pero nung ginawa ng Senado at Kamara ng Representante natin, nagpasa sila ng resolusyon. At ang ginamit pa nilang dahilan ay dahil ginagawa na raw ng Commission on Audit, ayun na ang gawin na rule and regulation sa legislative branch. We have 3 branches of government. No, mga kababayan. Dalawa ho, subject to standard auditing procedure. Ang legislature, hindi. Just because they passed a resolution, which is not a law. Kaya tamang winika ni BP Sara na ang kumukontrol sa pondo 2 tao lamang, si Tambalos at Zaldico. And even if it's a law, it is unconstitutional. Hindi pwede hong ilagay ang COA under the Philippine legislature. Hindi pwede po ilagay ang COA under the judiciary. Hindi po pwede ilagay ang COA under the executive branch because it is a constitutional body like the COMELEC and other constitutional bodies embodied in the Constitution. So yan ho. Tandaan niyo yan. Nasa pangatlong stage na. First, pre-audit. Second, post-audit. And now, legislation. The legislature. Liquidation by certification. Nag-i-interject lamang po tayo at this point para lalo niyong ma-appreciate kung paano na po kalayo sa rule of law ang ating gobyerno, ang napakataas na kalidad na karapat-dapat sa ating Senado. Pero alam nyo, October 1 pa lang. Hindi ko alam, mga kabansa, kung tatakbo si Rodante Barcoleta for Senate. Dahil hanggang October 8 pa po ang filing. Pero kung ako man ay boboto at dapat boboto ngayon dahil hindi ho ako boboto ng barangay election, baka ho 2 successive na failure to vote ko matanggal ako sa listahan. Sinasabi ko lamang sa aking balota, hindi ho lalampas sa 3 lamang ang aking iboboto. Hindi ko sinasabing 3, sinasabi ko hindi lalampas sa 3. Ha? Pero ang isa ho dyan at pinakauna, Barcoleta para sa bayan. O yan mga kabansa, nakita naman ninyo, no? Unang-una, si Pampilo Lacson ay magpa-file daw tomorrow as an independent candidate. Pero, guest candidate naman ng Nationalist People's Coalition na parte naman ng isang malawakang koalisyon na naman ni Marcos, Partido Federal ng Pilipinas, at Lakas, Christian Muslim Democrats, and Nationalista Party. Pwede ba pinaglululukod nyo mga tao, independent, tapos mabuti kung isa lang sana nag-i-endorse sa inyo Mabuti kung isang alyansa lang kayo napasok nag-guest candidate hindi, pasok din kayo sa Partido Federal, Nationalist People's Coalition, Lakas Christian Muslim Democrats, Nationalista Party. Apat pa paano ka naging independent? Explain. You have to explain it Mabuti pa nag-independent ka na lang tapos tumahimik ka na lang sa mga nag-i-endorse sa iyo Sasabihin mo pa,
I am running as an independent candidate, not being a member of a political party. I am a guest candidate. Alam niyo po si Senator Amy, hindi niya na mabalanse, hindi niya na kayang banggain o sumama sa kapatid niyang bangag. Hindi niya na rin kayang makibangga o sumama pa sa mga Duterte dahil hangyan na to. Kaya naman tayong mga kababayan, ang siyang binabangga, tinitira dito, no? Pero kung ako ang tatanungin mga kababayan, hindi ko nabuboto to. Ito si Senator Amy. Marcos to eh. Tapos yung naupo siya sa loob ng Senado, kahit na alam niya na nagpupulburo ng kanyang kapatid, may ginagawang karumaldumal, walang kakibu-kibu ito. Ano pa ang dahilan kung bakit inupo pa natin to, no? Kung hindi niya gagamitin ang kanyang boses at kapangyarihan na suwayin ang pagkabangag ng administrasyon. Of the NPC, which is part of the alliance of 5 major parties that includes the administration's Partido Federal. Hindi ka lang namamangka sa dalawang ilog nito. Namamangka ka sa 5 ilog ng political party. At sa ilog ng mga independent, 6 ang ilog ng binabangkaan mo, Pampilo Lacson. Kaya mag-ingat kayo sa inyong mga sinasabi dahil ano ito, tahasang panluloko ito ng mga botante. Hindi na bali yung iba dyan. Hindi na bali yan. Ikaw senior senator ka na. Matagal ka na dyan sa laro na yan eh. Tagal ka na sa laro na yan eh. Tapos sasabihin mo pa sa bandang huli, make no mistake, I am proud to be part of a grand alliance of our country's 5 major political parties, but ladies and gentlemen, I am an independent candidate. Anak ng... Ay, nako. Hindi lang 2 dila mo, hindi lang 2 bangka mo. 6 at sanga ng dila mo at 6 ang bangka mo. Yun lang naman ang